May mga nagtatanong sa akin kung talaga bang mahalaga ang mag-budget. Ang una kong sagot, tanong din, magkano ba ang sinesweldo mo at saan napupunta ang pera mo? Napupunta ba ito sa renta, sa pagkain, sa transportasyon, sa eskwelahan ng mga bata, sa medisina? Magkano bayad mo sa kuryente at tubig? Meron ka bang naipon? At kung sila'y mananampalataya, nagbibigay ka ba sa simbahan? Kadalasan, ang isang buntong hininga ang kanilang kasagutan. Kapag ikaw ay namamahala ng iyong pananalapi at hindi mo alam kung saan napupunta ang iyong pera, maituturi kang ligaw sa iyong patutunguhan. At hindi mo alam ang iyong ginagawa. Sa simula ng bawat buwan, sa sandaling umupo ka upang gawin ang iyong budget, gumawa ka ng isang listahan kung saan dapat pumunta ang iyong pera at umpisahan mo pagtrabahuin ang iyong pera para sa iyo. Ikaw nga mo, hindi ang pera. Ang iyong mga pangangailangan ay ang mga gawain na itinalaga mo sa iyong pera upang gawin. Kabilang dito ay ang inyong tithes, offering and savings. Tingnan mong maigi ang iyong listahan at bigyang katuwiran kung magkano ang iyong gagastusin para sa bawat isa, para sa bawat item. Ang kasabihan ay ito, ang mga matatalino ay nag-iingat, ang mga mangmang ay nagwawaldas. Proverbs 21 verse 20. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang, winawaldas ang lahat hanggang maubusan. Di ba totoo ito? Karamihan sa atin ay nahihirapang kilalanin ang pagtitipid bilang isang pangangailangan. Sa katunayan, ang pagtitipid ay maaaring isa sa mga mababa, kung hindi naman ay pinakamababang prioridad sa ating budget. Kadalasan ay nakakalimutan natin ito at sinasadyang tanggalin ito sa ating listahan. Karaniwan, kung meron tayong sobra sa ating budget, yun ang halagang maaari ilagay natin sa savings. Isang pinakamali sa ating pag-iisip ay kailangan natin munang magkaroon ng sapat na kinikita para tayo ay makapag-ipon. Ang problema ay ganito. Hindi po natin alam kung anong ibig sabihin ng sapat. Hindi natin mabigyan ito ng tamang definisyon. Sa totoo, napakaraming kompetensya ang nag-i-invite sa atin kung saan gagastusin ang ating pesos. Ang ating mga mata ay kung saan nakatingin at nakapako sa iba't ibang bagay na ating gusto kaysa sa ating pangangailangan. At ang perang nakalaang ipunin ay nagagastos at mistulang nawawala. Ganito natin dapat tingnan ang pag-iipon. Tignan mo ang pag-iipon na bilang pagbabayad sa iyong sarili. Ulitin ko po. Tignan mo ang pag-iipon na bilang pagbabayad sa iyong sarili. You deserve this. I deserve this. We all deserve this. At tandaan na ang pagtitipid at pag-iipon ay hindi para sa pangkasalukuyan, kundi para sa ating hinaharap. Para sa tagulan. At pagdating po ng tagulan, ang iba rito ay bumubuhos ng malakas. Ang mga may tamang takot para sa kanilang hinaharap o kinabukasan ay naghahanda para sa ganitong klaseng tagulan. Ito po ang formula. Una ay magpunla, pangalawa ay mag-ipon, at pangatlo ay gumastos. Ulitin ko po. Una ay magpunla o maghasik, pangalawa ay mag-ipon o magtipid, ang pangatlo ay gumastos.
Kung madidisiplina at masusundan natin ng sunod-sunod ang pagpupunla, pag-iipon, at paggastos sa ganitong order, hindi lamang natin matatamo ang katatagan at kalayaan sa pananalapi, kundi pati na rin ang kapayapaan ng pag-iisip. Sa lahat po ng premarital counseling ko na ginagawa ko, hinihikayat ko ang magiging mag-asawa na magsanay at magsimula sa tinatawag kong 10-10-80 formula. Ang ibig sabihin po nito ay 10% tithing ang ipupunla, 10% savings ang iipunin o itatabi, at 80% spending ang gagastusin. Ulitin ko po, 10-10-80 formula. 10% sa tithing ang ating ipupunla, 10% sa savings ang ating iipunin o itatabi, at 80% ang natitira na ating gagastusin. Ito po ang pundasyon. At habang lumalaki ang inyong mga kita, i-consider ninyong baguhin ang formula. Bawasan ang 80% at itaas ang porsyentong pagbibigay at pag-iipon ayon sa napagkasunduan yung mag-asawa. Ano po? Habang lumalaki ang inyong mga sweldo, ang inyong mga kita, i-consider nyo yung baguhin ang formula. Bawasan ang 80% na gagastusin at itaas ang porsyento ng pagbibigay at ng pag-iipon ayon sa pagkasunduang ninyong mag-asawa. Ano po? Ang napansin ko ito, na ang mga mag-asawang sumusunod sa formula ay nagiging mas mahusay sa pagkontrol at pamamahala ng kanilang mga pananalapi. Ang mga hindi sumusunod sa formula, napapansin ko o kaya naman, kung pawardi-wardi ang pagsunod, ay may mas maraming issue sa kanilang mga kamay pagdating sa paghawak ng kanilang mga pananalapi. Alam ko po na ang disiplina ay mahirap para sa karamihan. Kadalasan nakikita natin yung 10% na ipupunla ay isang expense sa halip na isang investment. Sa wari ng iba, ang 10% ay maaaring magbayad sa pares ng sapatos na idaragdag sa kanyang koleksyon o ibang gastos na tutugon sa kanilang libangan. Ang katuwiran naman ng iba ay ang mga nag-iipon ay nagpapakita ng kanilang pagdududa at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng probisyon. Gayunpaman, kung ating susuriing mabuti ang mga taong ganito, ang katuwiran, sila ang mga taong umiiwas sa pagbibigay ng kanilang tithes and offering at sa kanilang pag-iipon. Kung hindi natin masusundan ang formula na nagdidin muna sa paghahasik, pagkatapos ay pag-iipon at pagkatapos ay paggastos, automatic po tayo magdi-default sa 100% na formula sa paggastos. Wala na po yung 10-10-80, magiging 100 spending na. Sa ating pagwawalang bahala sa paghahasik at pag-iipon, hindi natin namamalayan na tayo ay unti-unting bumubuo ng isang momentum na hahantong patungo sa crisis sa pananalapi. Maaaring hindi natin ito nararamdaman ngayon, ngunit ang mga butas ng ating mga bulsa ay lumalaki ng lumalaki. At ang lahat na inilalagay natin dito ay nalalaglag. Nawawala at hindi na natin nakikita. At pagkatapos ay nagtataka tayong, saan ba nagpunta yung pera? At bakit wala na akong pera ngayon? Maraming beses tayo nagrereklamo na tayo ay walang sapat na pera para maghasik, magpunla o mag-ipon. Kung tayo ay tunay sa tapat sa ating sarili,
tayo'y hindi makapagbibigay o tayo hindi makapagbigay o makapag-impok dahil ginagastos natin ang lahat nating pera. Wala o may depekto ang ating kakayahan alamin ang ating kailangan laban sa ating gusto. Ulitin ko po, may depekto ang ating kakayahang alamin o wala tayong alam kung ano ang ating kailangan at kung ano ang ating gusto. Sa halip na alamin natin muna kung paano natin paplanuhin ang ating pananalapi sa buwang ito, nagpapatuloy tayo sa ating dating ugali, sa paggastos na umuudyok sa atin pananais na magkaroon pa. Ang isa pang tanong ay mapagkakatiwalaan ba tayo sa tunay na kayamanan ng langit? Importante po yan. Tayo ba'y mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay? Dito tayo sinusubok ng Diyos kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Maraming beses tayo nagkukulang sa ating pagbibigay dahil ang iniisip natin ay lagi tayong kapos. Ganito rin ang gumagana sa ating pag-iisip, sa ating pag-iimpok. Nagiging parang imposibleng magbigay at mag-impok ng sabakayan. Ilan ba sa atin ang tunay na nagbibigay at nag-iimpok ng sabay? Para bang ang kasaganahan lamang ang batayan ng pagbibigay at pag-iimpok? Ngunit hindi ito totoo. Ang sabi po sa Lucas, chapter 16, verse 10 to 11. Pinawalang saysay ng Diyos ang ideyang ito nang sabihin niya ang kanyang kondisyon kung ikaw ay magiging tapat sa kokonti, kahit na iilan lang ang meron ka, ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos ng marami. Kung tayo ay tapat sa ating sarili, sabi ko nga, ang tunay na dahilan kung bakit tayo patuloy na hindi makapagbigay o mag-ipon ay dahil tayo ay bihag ng ating kagustuhang gumastos. Gumastos hanggang sa wala na. At kapag wala nang natira, ay nagrereklamo tayo na hindi sapat ang ating pera. Paulit-ulit po, ito'y lumalala dahil hindi tayo marunong kumilala kung ano ang ating pangangailangan laban sa kung ano ang ating kagustuhan o kung anong gusto natin. Nagpapatuloy tayo sa ating likas na ugali, ating masamang gawi na humihimok sa ating pagnanais na magkaroon at sa katunayan na magkaroon pa ng higit. Tama lang ang paglalarawan sa pera na ito'y liquid asset na parang tubig na dumadaloy ang pera sa ating mga kamay. Sa kasamang palad, sa pamamagitan ng ating mga aksyon, nadidisqualify po tayo. Nadidisqualify ang ating sarili para ipagkatiwala sa atin ang tunay na kayamanan ng langit. Nakakalungkot na iilan lamang ang nakakaalam kung paano natin pinangangasiwaan ang ating makamundong kayamanan dito sa lupa. Ito ang basihan kung anumang mga kayamanan ang pagkakatiwala sa atin sa langit. Ulitin ko po. Nakakalungkot na iilan lamang ang nakakaalam na kung paano natin pinangangasiwaan ang ating makamundong kayamanan dito sa lupa. Ito ang basihan kung anumang kayamanan ang ipagkakatiwala sa atin sa langit ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang huhusga sa atin. Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa ilan, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa marami. Kung tayo ay hindi tapat sa ilan, tayo ay magiging hindi tapat sa marami. At kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa makamundong kayamanan, hindi rin tayo mapagkakatiwalaan ng makalangit na kayamanan. Ano pa ba ang maaaring maging mas maliwanag pa rito? Mas malinaw pa rito?
Madaling sabi, ang kahirapan ay kawalan ng material o pag-ari ang pera. Ang Panginoon ang nagsasabi na ang mga dukha ay laging kasama natin. May mga mahirap talaga at may mga nag-iisip na sila ay mahirap. Ang pagpapalayaw sa sarili at kawalan ng pag-iintindi sa kinabukasan ay nagbubukas ng pinto at nag-aanyaya sa kahirapan na pumasok sa ating mga bahay. Ang problema po ay ito. Kapag nakapasok na sila sa loob, mahirap na pong itaboy. Sa susunod stewardship, pangangasiwa ng pera ng Diyos. Nel Maulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California. Magandang tanghali po sa inyong lahat.